Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Sir Arlene, ang agang nag-join. Padaan uli. Pastor Claude, Pastor Nanding. Ayan, so salamat po sa inyong pagsama sa ating pagtalakay, sa ating gagawing pag-aaral sa gabing ito. Kasama ko dito sa church ang music team, ang apat nating masisipag na mga awit. Nagkaroon lang kami ng kaunting meeting para mabawasan ang oras natin sa Sunday. Ayan, so sige po, tayo ay magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Samahan po ninyo ako. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, sa iyong biyaya, sa pag-ibig at pagmamalasakit na ibinigay mo sa amin. Sa bagong taon na ito, Ama, tulungan mo kami na makapagpatuloy, na makapag-aral ng iyong salita, matuto, at mapalawak namin ang kaalaman at pagkakilala sa iyo. Patuloy kaming makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban, sa iyong kaparaanan. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ay hinihingi namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. So atin pong tatalakayin muli ang huling talata ng chapter 55 which is verse 13. Medyo napakaganda nito. Ito yung pagtatapos and then mamaya i-close natin ang kabanatang 13. And then kung meron tayong pagkakataon ay masimulan natin ang panimula ng chapter 56. Ayan. Bukas ay Saturday, tama? Ayan, bukas pala yan. Okay, ang verse 13 ng kabanatang 55, ito, nauutal ako lagi, yung 55, kabanatang 55, hindi ko mabanggit, no? Ang sabi dito, sa halip na mga tinik, kahoy na mayabog ang siyang tutubo. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ay muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang mga ginawa. Nasimulan na natin ito kagabi, partly na-discuss natin itong atong verse 13. So atin lang itutuloy ngayon kasi merong ilang part na hindi ko nabanggit. Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang malalim na pagbaligtad ng sumpa at pagpapala. Ibig sabihin, yung dating sitwasyon nila ay na-reverse. No, yung dating pangit na sitwasyon ng kalupaan ng Israel o ng Jerusalem ay nabago. Alam natin, binabanggit ito sa panimula ng talata, sa halip ng mga tinik. Ibig sabihin, dati-rati ang tumutubo sa kanilang lupain ay mga tinik o mga dawag dahil nga walang nakatirang mga tao na naging tiwangwang, napabayaan ang kanilang lupain. Pero sa pagkakataong ito, na-reverse, na bago, isinaayos muli ng Diyos at ang tutubo na sa kanilang lupain ay mga kahoy na mayabong, malusog. At sa halip na dawag ay kakahuyan at ang kakahuyan ay muling darami at lalago. Ibig sabihin, magkakaroon muli ng ganda, manunumbalik yung natural na beauty o kagandahan ng lupain ng Jerusalem. At ito'y tumutugma dahil may yung mga tao babalik na dahil sila'y napalaya na from Babylonian captivity. At sila ay maninirahan na ulit doon sa kanilang lupain sa Jerusalem at mapapalago na nila ang kanilang bayan. At nagpapakita ito ng restoration o pagbabalik, pamuling pagsasaayos ng kanilang lupain. Siyempre, alam nating lahat na ito ay literal na mangyayari sa Jerusalem noong kapanahonan na yun. Pero siyempre, ang simbolismo na nais ipahiwatig nito, yung pagkakaroon ng bagong buhay ng mga tao matapos silang mabihag ng mga kasalanan. Parang tayo ito, no? Bago tayo manampalataya sa Panginoon, tayo ay bihag ng kasalanan at tayo ay hindi makalaya. Pero matapos na sumunod tayo sa Panginoong Hesus, manampalataya tayo sa Kanya, nagkaroon tayo ng bagong buhay. Dati pwedeng nating sabihin na puro tinik ang ating pagkatao, naging parang dawag at wala tayong kalayaan. Pero nung panahon tayo manampalataya, tayo ay nagkaroon ng kalayaan at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Napakagandang unawain ng binabanggit sa talatang ito. Ang imaheng ito ng pagbabago at pagpapanibago ay sentro ng talata at sumasalamin sa pangkalahatang tema ng pagpapanumbalik at pagtubos na matatagpuan sa buong aklat ng Isaiah. Ito'y nagpapahiwatig na anuman ang sitwasyon mo sa kasalukuyan
o nung nakalipas na panahon ay puwedeng-puwedeng baguhin ng Diyos. Puwedeng-puwede kang iayos, puwedeng-puwedeng ayusin ang mga, ah, mabibigat na sitwasyon. Kung ikaw man sa kapanahunan ngayon ay nasa sitwasyon ng kalungkutan, pagkalugmok, kahirapan, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw na mananampalataya o ikaw na sumunod sa Kanya ay mananatili sa ganoong sitwasyon. Marami sa atin nakakaranas ng mabibigat na problema pero hindi mananatili sa ganoong aspeto. Ayan, nandiyan si Brother Edgar. Magandang gabi, bro. Salamat sa iyong pagsama uli. Sa personal kong buhay ay nakaranas ako ng matinding kalungkutan na maraming beses na nangyari. Ako ay ilang taong nakulong sa pagluluksa, sa pagkamatay ng asawa ko. Pero dumating ang panahon na isinaayos ng Panginoon, naka-move on ika nga sabi ng mga kabataan ano. Pero ayan at, ang proseso ay gano'n, may makakaranas ka ng iba't ibang mabibigat na sitwasyon, pero isinasaayos ng Panginoon. At currently nga yung, actually na nabanggit ko yung kagabi, biro mo yung prayer nabanggit ko rin kagabi yung prayer namin noon na maisaayos yung kalalagayang espirituwal ng mga ng mga bata, ng mga anak ko ay nangyari, natupad after 10 years. Tutuusin parang ang hirap ng asahan. Sabi ko ay ang panalangin ko nun sa Panginoon ay, "Lord, ibinabalik ko na sa iyo ang mga anak ko kasi mukhang wala na silang pag-asa, bahala ka na sa kanila." Pero hindi ko alam na hindi pala tapos ang Panginoon, kumilos pa rin ang Panginoon. And finally, this simula 2023, wala akong idea na yung palang pangatlo kong anak, eh, nawala na sa leadership ng winner at lumabas na. Tutuusin mga ninong nila sa kasal sila yung mga pastor na yun, eh. Pero iniwanan nila kasi sa nakita nilang mga hindi maayos. Sometime last June 2025, yung panganay ko naman at yung asawa niyang pastor and itong sitwasyon na ito namang darating ng mga ilang araw, eh, yung nag-iisa ko namang lalaki ang aalis na at iisa ang dahilan, yung mismong dahilan na pinaglalaban namin. Alam mo dumaan kami sa sitwasyon ng na nakaranas ng depresyon at kalungkutan pero, nakita namin ako nakita ko mismo ngayon kung papaanong kumilos ang Panginoon. Hindi pa siya tapos sa atin. Kaya kapatid, itong simbolismo nitong talata nating tinatalakay, kaya ko ito inulit, gusto kong ipaunawa sa ating lahat na hindi natin puwedeng ikulong ang Diyos sa isang partikular na sitwasyon. Kung tayo'y nahihirapan ngayon, pupuwedeng ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang imposible talaga sa Kanya. Yung binabanggit sa Lucas na nothing is impossible with God, totoo po yun, eh. Kasi yung mabigat na sitwasyon ay talagang ano, eh, talagang akala mo wala ng magandang resulta pero meron pa pala. At ang isang maganda po nito ay nasa sitwasyon kami, yung pamilya ng pananalangin sa pagkatawag kay Darrell. Kasi ang lakas ng conviction sa akin bilang ama na siya'y tinatawag ng Panginoon bilang pastor. At ayan, so nandun kami sa prosesong iyon. Nakakatuwa din, ano? Ayan. Si Leia, ayan nandiyan, magandang gabi Leia. So si Leia ay kasama natin 'yan sa Winner Church sa 10 years ago. Alam niyan halos yung kwento ng pamilya namin, eh, kasi medyo malapit na kaibigan at kasama ni Mrs. Ian, bago kami nagkahiwa-hiwalay. Alam niya yung mga sama ng loob, eh. Kaya ayan, okey. So dito sa King James ay ginamit yung mga puno ng abito or fir. Yung fir sabi ko nga para itong pine tree. Pero hindi siya siguro kapamilya ng pine tree sa biology kasi may mga gano'n, eh, pare-pareho ng genes, pare-pareho ng class. Hindi ko na mapapaliwanag ng buo, nalimutan ko na 'yan, eh. At yung puno ng myrto or myrtle, isang puno na mabulaklak. Ang puno ng abito at mirto ay sumisimbolo sa pagpapanumbalik at pagpapanibago na ipinangako ng Diyos na dadalhin sa lupain. Buhat doon sa mga puno na matinik o dawag na nakakasakit, pumipigil sa paglago, ay itinanggal ng Diyos yon. Nagsisimbolo sa kahirapan at kapangitan. Inalis ng Diyos at pinalitan niya ng puno ng fir at ng myrtle na nagsimbolo ng kagandahan at kaayusan. Ang pagbabago ng tinik at dawag tungo sa mga puno ng abito
at mirto ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng pagbabago at pagpapanibago sa gitna ng pagkatiwangwang. Ito yung binabanggit ko kanina na sa kabila ng napakapangit na sitwasyon, mahabang panahon, ay may pagbabago na magaganap sa isang tao, hindi hahayaan ng Diyos basta't ikaw ay pinili niya. Bigla kong naalala, hindi ko alam kung familiar kayo sa pelikulang Green Bones. Nasa Netflix ito eh. Yes, si Dennis Trillo. Yung actually true story yon, Green Bones. Yung character doon ay labas-masok sa bilangguan. Around 20 times siyang nabilanggo. Nagnanakaw, mostly pagnanakaw. At ang dahilan niya kaya siya nagnanakaw kasi talagang wala siyang makain. Pero alam niyo po yung tao na yun ay pastor na ngayon. At nakakatuwa, binago siya ng Panginoon, iniayos ng Panginoon. Papanoorin ko nga yung pelikula kasi dati akala ko hindi siya gano'n kaseryoso. So, panoorin po ninyo, napakaganda at maiiyak kayo sa kwento ng tao na yon. Okay. So, ito'y nagpapakita ng isang makapangyarihang simbolo ng kakayahan ng Diyos, yung kanyang sovereignty, na maglabas ng kagandahan mula sa abo at gabing masaganang tanawin ng pagtubos. Ang dating talamak at lugmok na buhay o sitwasyon dahil sa kasalanan ay pwedeng-pwedeng ibangon dalhin sa buhay na kapayapaan, may pag-asa, at may kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Yan ang regalo, yan ang biyaya ng Diyos na hindi natin makukuha. Yumaman ka man, pag wala kang kaligtasan, ay baliwala rin. Ayan, syempre, kailangan natin ng pera. Ako, kailangan ko ng pera. Pero alam mo yung kaligayahan na dala-dala ng pagbabago na ibinibigay ng Diyos. Hindi kayang tumbasan ng anumang halaga. Bukod pa rito, binibigyang diin ng talata na ang pagbabago ng lupain ay magiging sa Panginoon bilang isang pangalan or identity, bilang isang walang hanggang tanda na hindi mahihiwalay. O yung ating ay naging identity o yung pagkakakilanlan sa atin, buhat nung kilalanin natin ang Panginoong Hesus ay isang malaking bagay na dala-dala natin kahit saan tayo mapapunta. Kaya napaka-importante yung totoong pagkilala sa Panginoon. Lagi nating idinidiin dito, ikaw ba'y totoong Kristiyano? Ikaw ba'y totoong mananampalataya? Kasi napaka-importante niyan. At dahil ikay tunay na Kristiyano, dala-dala mo ang identity ni Kristo, yung pangalan niya, yung imahe niya. Kaya hindi dapat kakitaan ng isang mananampalataya ng pangit na ugali o pangit na karakter. Ipinapahiwatig nito ang pagkapanumbalik at pagkapanibago ng lupain. So yun nga, yung lupain ng Jerusalem, na sa huli magdadala ng kaluwalhatian at karangalan sa Diyos. Ang ginamit dito na imahe ay yung lupain mismo ng Jerusalem. Literal naman itong nangyari. Pero again, yung simbolismo, ito'y tumutukoy sa mga taong nakulong sa kasalanan. Pero sa huli pa sa pagkakataon ng buhay na sila'y nanampalataya, sila ay naligtas at nagkaroon ng bagong buhay. At itong pagkakaroon ng bagong buhay ng mga taong gumon sa kasalanan ay nagbigay ng karangalan sa Diyos. Ito yung nagbigay ng kaluwalhatian. Kaya nga doon sa Bible, may binabanggit doon na pag may isang taong nanampalataya sa Panginoon, libo-libong anghel ang umaawit sa kalangitan. Eh paano na kung mga 10 yan, hindi siguro hindi na sila magkamayaw, no? Eh kung 100 tao ang manampalataya sa Panginoon, di ka bumagsak yung langit sa ingay ng mga tao, ano? Naging Pentecostal yung mga anghel sa ingay, hindi, joke lang po yun. Hindi yan. Ayan. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng ng kaligayahan na hindi kayang tumbasan. At tayo dito sa mundo, ako bilang pastor, ang isa sa kaligayahan ko ay yung makapagbahagi ng kaligtasan sa isang tao at masigurado na yung tao yun ay ligtas. Kaya kagabi, nung kausapin ko si Daryl at si Malen, yung aking pangalawang anak, yung asawa niya, nakita ko sa kanila yung hindi pa inaamin ni Daryl yung pagkatawag eh, pero nandoon eh. Um, ang saya ko eh, ramdam ko yung pagkatawag ng Panginoon na talagang pinoproseso lamang. Ayan.
Sa isa pang mas malawak na konteksto ng aklat ni Isaiah, ang talatang ito ay bahagi ng mas malawak na tema ng pagkapanumbalik at pagtubos. Sumasakop ito sa propesiya ni Isaiah tungkol sa pagdating ng isang Mesiyas na magdadala ng kaligtasan at pagpapalaya sa mga tao ng Israel. So, yun yung ultimate na ano no, no, na mangyayari. Ang pangako ng pagbabago at pagkapanibago sa talatang ito ay tuluyang natupad sa katauhan ni Hesukristo na siyang nagdadala ng sukdulang pagpapanumbalik at pagpapanibago sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Bakit, again, ito yung pagpapanibago, ano? Bakit ko nababanggit yung katuwaan ko bilang ama, bilang pastor, na si Daryl ay nandun sa proseso ng pagsunod sa pagkatawag ng Panginoon. Kasi hindi po alam ng lahat sa inyo, kasi problemado ako dun sa batang yun eh. Hindi naman ayokong gamitin yung salitang black sheep, pero yun po ay taong simula bata pa lang, problemado talaga ako dun eh. Madaya nga yun yung nag-preach doon sa ano, doon sa Talisay, hindi niya ang sinabi niya yung mga negative ko eh, hindi niya sinabi yung negative niya, eh, konti lang eh. Pero alam niyo po siya ay, um, naranasan niyang magbisyo, alak, sigarilyo, I think pati nga drugs. Bago sila maging mag-asawa ni Malen, eh naku po, palipat-lipat yan sa ano, eh, series of ano eh, relationship na hindi maganda. Ah, Matigas ang ulo, magkaaway kami lagi, may time na kami nagsuntukan yan. Yun po ang totoo. 'Wag niyong tanungin kung sinong nanalo, pareho kaming maliit. Pero yun po, talagang ano, na hindi kami gano'n ka-close, mas close sila nung mami niya. Kaya nitong mga sitwasyon na 'to, nakita kung paano siya binago ng Diyos at nakita ko kung paano siya nagma-mature at naging responsable. Nung kami nakatira sa Portelo, pinalayas ko siya literally kasi nakita ko napaka-irresponsible niya. So, nagpapakita lang po at isa, si Darius, nawalan ako ng pag-asa sa kanya eh. Gusto ko siyang sumbatan kasi sabi niya hindi siya aalis sa Winner Church kasi tutulong siya sa pag-aayos ng church na yon. Eh kaso wala siyang nagawa, kaya finally nagdesisyon siya. Kaya alam niyo po, um, pasensya na kayo, personal na patotoo ang binabanggit ko. Pero ito pinaglalarawan kung paanong yung isang pangit, isang mahirap na sitwasyon sa buhay ng tao ay kayang baguhin ng Diyos at kaya niyang isaayos. Ngayon mga kapatid, meron ba kayong ganong sitwasyon na parang imposible nang mangyari? Huwag po kayong mabigo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Pastor Claude, huwag kang mawalan ng pag-asa. At yung iyong Babalik pa yan. babalik pa yan, ano? Si Leia may ganyan ding sitwasyon. Halos lahat naman tayo ano, so maiaayos ng Panginoon. Walang imposible. Manalangin lang talaga tayo at kumapit sa Panginoon, hindi hindi niya hahayaan na matapos yung Philippians 1:6 ano yung sinimulan niya sa buhay natin, tatapusin niya hanggang sa dulong, bahagi ng ating buhay. At napakaimportante na makita natin ang mga bagay na ito, yung kakayahan ng Diyos. Ang paglalarawan ng mga puno ng abito at mirto ay mayroong mahalagang simbolismo sa Biblia. Ang puno ng abito ay kumakatawan sa lakas, katatagan at pagtitiis, habang ang puno ng mirto ay sumisimbolo sa kapayapaan. Ang isang sistema na makita natin yung progreso at paglago. Ayan, salamat. Progress and development, sabi dito. Um, sa Pilipinas, napakalaking issue ng korupsyon. Sabi, corruption will never be solved by introducing new laws and by strengthening person's conscience. Moral compass of mind can be developed through parental teachings and guidance, academic and scholastic learning, and personal initiative to improve oneself. Medyo bakit hindi ko tinagalog yan? Ano? Sa pag-aaral sa psychology, bakit may mga taong corrupt, may mga taong greed, may greediness or masyadong mukhang pera. Sorry for that word, ano? Ang problema po nun hindi naturuan nung sila'y bata pa. Na-tolerate. Nakakalungkot yung balita kaninang umaga eh. Ang ganda ng ano eh, ang ganda ng pabagong taon sa mga congressman. 2 million per signature eh. Ang ibinigay daw eh. Balita yun ha. Di ko, alamin niyo na lang kung sino nagbalita. Yung bawat pumirma sa approval ng
2026 budget ay may regalong 2 milyon kasi merong agenda doon sa budget na iyon, which is corruption na naman. So, May magnanakaw na nakakalungkot. rin. May mananakaw na naman sila. Biro mo may Sino ba di tatanggi sa tuwid? kaya nga eh. So nakakalungkot po. So bakit sila ganon? Sila hindi pinalaki ng maayos. Hindi sila natuto ng tamang progreso, tamang proseso ng buhay. Ngayon, tayo mga mananampalataya, hindi natin ito dapat na ano. Ang problema sa mga tao is moral authority, no? Or yung morality, yung spiritual intervention. Kaya napaka-importante na makita natin sa pagkakataong ito, ano yung kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi mo kinakailangan yumaman o magkamal ng ganong kalaking halaga. Katamtamang halaga lang at maproseso mo yung pangangailangan mo sa buhay. Kasi kakainin ka niyan eh. Magiging greed ka talaga. Kaya nakakalungkot. Ang tunay na pagbabago ay mangyayari kung tayo'y magpapasakop sa Diyos. Even yung pangangailangan natin. Sa Sunday, tatalakay ko itong bagay na to. Meron din akong pasalubong sa inyo sa bagong taon. Hindi po 2 million pesos, but it is more than 2 million worth of goodies buhat sa salita ng Panginoon, no? Importante na matatalakay yan. So, yun po. Bilang pagkatapos, ang talatang ito ay isang makapangyarihan na paghahayag ng pag-asa at kapangyarihan ng Diyos na magdulot ng pagkapanumbalik at pagbabago sa gitna ng pagkawasak. Again, walang imposible. May nawasak bang relasyon? May nawasak bang organisasyon? May nawasak na church? Kayang baguhin ng Diyos, kayang isaayos. Kaya very optimistic ako na itong sitwasyon ng Touching Lives ay maiaayos. Iilan lang tayo na natira dito eh. Kaya, pero ako'y naniniwala na may itinuturo ang Panginoon sa sistemang ito, sa nangyari sa atin. At sa pamamagitan ng pagiging solid na pagkapit sa Panginoon, sa pagsasaayos ng mga nasirang relasyon o kung ano pang mga proseso sa buhay natin, maiaayos ang simbahan at tayong lahat ay magiging mabisang instrumento. Noong nanumbalik ang mga anak ko after 10 years, sabi ko, Lord, ang galing kayang-kaya. Kung ako'y magsasabi ng mga prosperity na papuri na preaching, pwede ko nang sabihin eh. No? Pero hindi eh. Nakita ko doon kung paano kumilos ang Panginoon. Wala akong ginawa, wala akong effort, na nalangin lang ako. Pinagkatiwala ko sa Panginoon. Hindi ko alam, secretly kumikilos pala ang Panginoon. So sa buhay nating mga hirap na hirap, secretly kumikilos ang Panginoon. May gagawin siya para baguhin tayo. Even your attitude, even yung pananaw mo sa buhay. Naku po, alam niyo na, hindi ko kayang ipaliwanag eh. Baka maiyak ako pero naiaayos lahat ng Panginoon. Lalo lang tayo, lagi lang tayong kumapit sa Kanya. Okay, so yun po, ang verse 13, at dahil ito po yung huling kabanata, huling talata, bigyan natin ng summary itong kabanatang 55. Ayan. Generally, ang Isaiah 55 ay isang kabanata na naglalaman ng mga propesiya ng mga masasaganang paanyaya mula sa Diyos, invitation na lumapit sa Kanya. Nakahalintulad nga ng binabanggit doon sa Matthew 11:28 and 29. Napakaganda ng kabanata, ng nilalaman ng kabanatang 55, lalabing-tatlong talata ito, pero talagang siksik sa kaalaman at napakagandang maunawaan nating lahat. Ang mga temang tinalakay dito, yung libreng paanyaya ng Panginoon sa mga tao na uminom ng tubig na nagbibigay buhay sa verses 1 and 2. And then yung verses 3 to 5 ay tipan at awa ng Diyos na isasaayos ang kanilang mga buhay. And then sa verses 6 to 7, panawagan sa pagsisisi at paghanap na panumbalik sa Kanya. Sa verses 8 to 9, tinalakay naman yung daan ng Diyos at daan ng tao. Pinagkumpara ano yung pagkakaiba ng mga bagay na ito. At syempre, dito sa verses 10 to 13, ito kasama sa discuss natin ngayon, yung kagandahan ng salita ng Diyos. No, tinalakay doon yung pundasyon ng salita ng Panginoon.
And then, generally ang nilalaman ng kabanata ay isang makapangyarihan, isang sariwang panawagan ng Diyos sa bawat isang tao na manumbalik. Alam natin yung sitwasyon sa Israel na sila ay lalaya buhat sa pagkabihag, sa 70 taong pagkabihag sa Babylonia, babalik sa Jerusalem. Siyempre nakatiwangwang ang lupain nila, ang pangit ng kalalagayan, ang pangit ng sitwasyon. Pero nakita natin kung paanong sinabi dito yung propesiya na babaguhin at isasaayos ng Diyos. Ito ngay nangyari, no? Sa kasalukuyang panahon, bagamat ang daming nagtatangkang pabagsakin ang bansang Israel, wala ni isa man sa kanila na nagtagumpay, na natiling matatag. Bakit? Dahil nandoon ang proteksyon ng Panginoon sa kanila. Kaya yung binabagit sa Roma chapter 8 na sino yung magiging laban sa atin kung panig sa atin ang Panginoong Diyos? Pwede natin po itong kilalanin at dalahin sa ating buhay. Dahil tayo totoong mananampalataya na andun ang proteksyon ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo pababayaan. At yan po ang isa sa nilalaman ng kabanatang ito. Lagi lang nating panghahawakan na ang Diyos ay makapangyarihan, hindi niya tayo pababayaan. Kung pag-aaralan mo yung Hebrews 13:5, ang sabi doon, huwag kang magmukhang pera. Dahil ang Diyos ay hindi kanya pababayaan. Yun ang simula doon, yung bahagi doon eh. So nagpapakita ito na gaano man kaimposible ang sitwasyon ng isang tao, basta siya'y pinili o tinawag ng Panginoon, mangyayari ang lahat ng bagay na iyan. Hindi niya tayo pababayaan. Okay naman. um, ano pa ba yung mga bagay na hindi natin nababanggit? Ano pa ba yung mga mukhang imposibleng bagay na mangyari? Siguro ang imposible na lang yung pagtangkad ko, yan, malabo na talaga mabago yun at mangyari. Pero yung mga ibang bagay, ang paglago ng church, ang paglago ng mga relasyon, pagsasaayos ng mga nasirang samahan, ay ang kayang ayusin ng Panginoon. Wag tayong mawawalan ng pag-asa, wag tayong manghihina dahil ang Diyos ay kasama natin. Po, hindi ko mababasa lahat. Ang dami kong isinulat dito. Pero siguro kung gusto nyong humingi ng kopya ng manuscript, ang dami nito eh. So, aabutin tayo ng mga 9:00 pagka binasa ko lahat ito. And then kahapon, natalakay natin yung 3 damdamin, na binabanggit sa paglipat nila sa Jerusalem. Yung galak, yung kapayapaan, yung tuwa na nagpapakita ng napakatindi, hindi natin masukat na damdamin ng kagalakan na mararamdaman ng mga Israelita. At ikinumpara pa nga at ginamit pa nga na simbolismo na even yung mga bundok at burol at mga puno ay sisigaw sa kagalakan. Siyempre, alam natin na hindi naman ito physical o literal na mangyayari, pero ito yung pamamaraan ni Isaiah para ipakita, ipaunawa yung magiging kagalakan, yung resulta nito sa mga tao. Yan. Napakagandang gawing inspirasyon ang kabanatang ito sa ating buhay. At makikita natin dito kung paano kumikilos ang Panginoon. Sa pagtatapos, ang kabanatang 55 ay kabanata na naglalaman ng mga propesiya ng masasaganang paanyaya mula sa Diyos sa lahat ng nauuhaw sa espiritual na kasiyahan. Minsan kahit tayo mananampalataya na, alam mo yung parang tuyong-tuyo yung buhay natin na parang walang silbi. Parang magdududa ka na, Kristiyano ba ako talaga? Kasi parang walang kakwenta-kwenta ang buhay ko. Parang walang progress. Parang walang nangyayari. Parang sa church minsan, alam niyo po, ang isang kabigatan ko at nangyayari sa akin, pag nakikita ko na ito lang yung lagay ng church, bilang tao, nakatingin ka pa rin na kailangan maging maayos ito, dumami ang membro. Nahihirapan din ako, pero alam mo yung ipinapakita at pinapaunawa ng Panginoon na huwag kang mawalan ng pag-asa kasi may tamang kapanahunan sa mga bagay na iyan. Ayan. So, pinaghahambing nito yung pananaw ng tao na makabundo, na nakatingin, no? Pananaw ng mananampalataya na nakatingin sa Diyos. Yun ang isang bagay na dapat nating maunawaan at mabigyan ng kaibahan sa ating buhay. To begin, mamuhay tayo sa mundo,
Pero wag tayong tumingin sa proseso ng mundo. Ang tingnan natin yung proseso ng Diyos at yung kanyang kaparaanan sa ating mga buhay. Hindi tayo mabibigo dahil siguradong tayo ay gagabayan at ibibigay ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, sa kaniyang kaparaanan. Matuto lang tayong magtiyaga, maghintay, kumapit sa kaniya. Yan, walang imposible. Hindi hahayaan ng Diyos na masira ang ating buhay. Yan, marami pa. Pwede kong masabi pero hindi ko nababanggitin lahat. At yun ang general na, yun ang pangkalahatang sitwasyon nito. Umasa tayo sa Diyos, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat sa ating buhay at mangyayari. Marami akong hinihingi sa Panginoon, personal na kahilingan, hindi ko alam kung kailan mangyayari, pero ako ay naniniwala na sa takdang panahon ay gagawin ito at ipagkakaloob ng Diyos sa ating lahat. Okay, so ayan po. So salamat mga kapatid sa inyong pakikinig. Bukas ay chapter 56 po tayo ng Isaiah. Meron pang natitirang 10 kabanata. Mga kalahating taon pa yan para ano. So ilang ano ba, isang taon kalahati or almost 2 years, no? Yung isang aklat. Nakakatuwa. Sana ay naunawaan at natandaan pa ng bawat isa. O kung hindi man natandaan, at least madaling marirecall ito. Yan. Kung nangangailangan kayo ng dagdag na kaalaman, pwede ko ibigay sa inyo yung manuscript, lahat ng lessons na pinag-aralan, matyaga kayong magbasa, pero yun po, pag hiningi ninyo to, kailangan ang covenant natin, babasahin ninyo. Ano po? Siguro kada chapter ay nag-average ng mga 70 pages. So times 56, 55 chapters, bala na kayo mag-multiply. So malaking volume na ng libro yan. Ano po? So, si Sam, matyaga magbasa to eh. Anyway, so ayun po. Salamat muli. At sama-sama po tayong magpayaman sa salita ng Panginoon ngayong 2026. Huwag po tayong bibitaw, huwag tayong hihinto. Gaano man kabigat ang sitwasyon, nothing is impossible to God, sabi ni Pastor Claude. Okay. Sige po, so tayo pa magwakas sa panalangin. Samahan po ninyo. Muli po, Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito, sa aming katatapos na pag-aaral, sa biyaya mo, muli sa pag-ibig at pagmamalasakit na ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kami at pagpalain, Panginoon, ang bawat isang kapatiran dito sa Touching Lives at mga kapatid na nagjo-join sa gawain pong ito at ang lahat ng makakapakinig pa ng recording namin sa Facebook. Pagpalain mo ang bawat isa, makita nila ang iyong soberanya, ang iyong kapangyarihan, ang kawalan ng mahirap sa iyo, ang bagay na lahat ay kaya mong gawin at ayusin. Kailangan lang naming umasa at manampalataya sa iyo. Pagpalain mong bawat isa, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Let this lesson be a good starting point para sa 2026 na nakikita namin ang kahalagahan ng iyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat po sa inyong lahat, Pastor Claude, Nanay Gertrudes, Sister Irene, syempre si Pastor Nanding, si Leah, si Brother Edgar, dito sa church, Sister Arlene, nandiyan pa. Dito sa church, syempre si Princess, si Abby, si Ate Alma, at si Sammy. Kanina nandito rin si Kuya Bob. Okay, God bless everyone. Kita-kita po tayo uli bukas. To God be the glory.